Magandang umaga po sa inyong lahat, Jehu family. Nel maulit po, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California, USA. Ang ating pong tatalakayin ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, ngayong umagang ito, ay ang paksa ng pagsubok at ng tukso. Ang ating foundational scripture ay makikita sa James chapter 1 verses 2 to 4 and 13 to 15. Aking pong babasahin. Sa Tagalog po ito. James chapter 1 verses 2 to 4 and 13 to 15. Mga kapatid, isaalang-alang ninyo at magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Verse 12 po. Pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. At verse 13 to 15, huwag sabihin ni naman na tinuksyo siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Dalawang bahagi po ang ating pag-aaral. Ang una po nating pag-aaral ay ang pagsubok at ang pangalawa naman ay ang tukso. Ang ating title po ngayong araw na ito ay Maging Matatag sa Pagsubok. Ngayon, sino ba sa atin ang hindi nakaranas o dumadaan sa pagsubok o sa tukso? Lahat tayo ay tuloy-tuloy na nakakaranas ng maraming pagsubok at tukso. Walang taong exempted o libre sa mga bagay nito. Habang buhay tayo, daranas tayo ng pagsubok at tukso. Ano ba ang pagkakaiba ng pagsubok sa tukso? Isang salita lamang ng Griego ang ginagamit sa salitang pagsubok at tukso. Ito ay ang salitang perasmus. Sa Tagalog po ay maliwanag dahil dalawang salita ang ating ginagamit. Gayunpaman, tignan natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Pagkakaiba ng pagsubok at sa tukso. Unang-una, ang pagsubok ay nanggagaling sa Diyos. Ang tukso naman ay nanggagaling sa Diablo. Tandaan niyo yun. Pagsubok, Diyos. Tukso, Diablo. Now, paano natin malalaman kung ang nangyayari sa atin ay galing sa Diyos o sa Diablo? Simple lang ho mga kapatid. Ang pagsubok ay inilalapit ka sa Diyos. Ang tukso ay nilalayo ka sa Diyos. Yan po ang pinaka-purpose ng dalawang ito. Magkasalungat. Pagpapalapit sa Diyos, pagsusubok ko yun. Pagpapalayo sa Diyos, tukso. Ang pagsubok ay tinetest ang ating faith at saka ating karakter. Ito'y kanyang pinalalakas. Ang tukso naman ay humihikaya sa atin na tayo'y magkasala upang mahadlangan ang ating spiritual
na pagdalago. Ang pagsubok ay mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagtitiis. Ang tukso naman ay sa pamamagitan ng pag-iwas at pagtakas. Ngayon, hindi dahil sa ikaw ay isang Kristiyano na nalibre ka na sa pagsubok at tukso. Sa totoo lang, dadami at madadagdagan pa ang mga ito. Tayo'y makakaranas pa rin ng sakit, panghihina ng loob, pagkawala, at kung minsan, kahit na pag-uusig. Ano ang sabi sa Pedro, sa 1 Peter, chapter 4, verses 12 to 13? Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, mag-alak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Ang punto ng ating mensahe ngayon ay ang pagsusubok. Ang tukso ay ating pag-aaralan sa second part ng mensahe sa susunod na mga buwan. Ayon kay James, may dalawang bagay na dapat nating tandaan tungkol sa pagsubok na ating nararanasan. Ang pinakauna, ang pagsubok ay biglaan at hindi natin alam kung kailan ito darating. Kadalasan, ang mga pagsubok ay nangyayari na mabilis at di mo nga alam kung saan nanggagaling. Kanina okay ka lang. Ngayon, hindi na. Nandiyan ang iso ng pamilya. Mga pamimintas, mga pisikal na problema at marami pang iba. Minsay napakabilis sa mga ito. Hindi natin namamalayan na nasa pagsubok na pala tayo. Pangalawa, ang sabi ni Pablo o ni James, lahat ng uri ng pagsubok ay darating sa ating at ay ating mararanasan. Ang ilan ay maliit na bagay na nakakaabala lamang sa atin tulad ng trapiko, pagiging huli sa ating appointment. May mga malalaking bagay tulad ng pangmatagalang pagkakasakit, mahirap na issue sa asawa o anak, alitan sa trabaho, o mga problema na pananalapi. Tayo ay naninirahan sa mundo na ang lupa ay sinumpa ng Diyos dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno. Sa mga tuwid, nangangahulugan na makakaranas tayo ng biglaan at iba't iba pang uri ng pagsubok. Hindi tayo dapat magulat at magtaka sa kanila. Ngunit sa halip, dapat nating asahan sila. Sa kasamaang palad, may ilang mga maling doktrina sa simbahan o mga pamamaraan sa ebanghelismo na nagpapahiwatig o direktang nagtuturo sa mga tao na ang pagsunod kay Kristo ay mapapagaang yung buhay at mapapawalang yung problema. Ay mawawalang yung problema. Mayroon pang nangangako sa kalusugan at kayamanan. Hindi po yun ang tinuturo ni James sa mga mahihirap na Kristiyano sa liham na ito. Kapag ang isang tao ay naging tagasunod ni Kristo, sila ay nagiging target at kaaway ni Satanas. Therefore, mas maraming problema, mas maraming pagsusubok at mas maraming tukso. Nang salakayin ni Satanas si Job, inatake niya ang pananalapi ni Job, pati na ang kanyang mga ari-arihan. Ang kanyang mga hayop, mga anak, at sa bandang huli ay isang kadumal-dumal na karamdaman ang ibinigay ni Satanas kay Job, leprosy. Lahat ay pinahintulutan
sa ilalim ng sovereignty o kapangyarihan ng Panginoon. Ang mga taong sumusunod kay Kristo dahil lang sa pangako ng benepisyo, kabilang na ang kayamanan at kalusugan, ay kadalasan hindi nagtatagal kapag dumarating ang mga pagsubok. Nang sinundan natin si Kristo, sinabi niya sa atin na kung tayo ay magiging tunay na kanyang alagad, kailangan natin maging handa na kapuotan ang ating ama, asawa, mga anak, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, at maging ang ating sarili, ang ating buhay. Kailangang maging handa tayo na pasanin ang ating cross. Ibig sabihin, handa po tayo mamatay para sa Kanya. Sinabi na rin na ang mundong ito, sa mundong ito, tayo ay magkakaroon ng kapigatian. Na ang mga tao, dahil sa ating pagiging Kristiyano, ay magkakaroon ng matinding galit sa atin. Hindi itinago ni Kristo ang katotohanan na ang pagsunod sa Kanya ay mahirap. Ang daan ay napakakitid. Hindi lang yan, may pasan-pasan tayong cross sa ating likuran habang tayo ay sumusunod kay Kristo. Mayroong nga benepisyo at mayroong paghihirap. Magkasama sila. Sa mga tuwid, kung tutugon tayo ng maayos sa ating mga pagsubok, dapat nating asahan ang mga ito. At huwag magtaka kapag ang mga ito ay makakatakbo natin. Darating at darating ang pagsusubok. Ang pagharap sa mga pagsubok at paghihirap ay isang hindi maiiwasang bahagi ng karanasan ng tao. At ang ating reaksyon sa mga ito ay maaaring mag-iba-iba. Ganito po ang pangkaraniwang tugon natin sa ating mga pagsubok. Emotional po tayo, nagalit, at may galit sa ating pagkabigo. Hindi po ba totoo ito? Nagbubuga tayo ng galit, nagsasalita tayo ng masamang salita dahil pakiramdam natin ay tayo ay bigo. Pinaiiral natin ang ating emosyon at pinababayaan ang ating pag-iisip, tamang pag-iisip. Pangalawa, takot at pangamba. Kapag dumarating ang kahirapan, madalas na pumapasok ang takot. Natatakot tayo dahil hindi natin alam kung ano mangyayari o ang mga posibleng kapinsalaan. Ito ay isang natural na reaksyon. Pangatlo, panghihina ng loob. Ang mga pagsusubok ay maaaring humantong sa pagkapagod at paghihina ng loob. Lalong-lalo na kung nararanasan mo unti-unti ang nangyayari sa buhay mo. Example po ay isang malubhang sakit kagaya ng cancer. Sorpresa. Minsan ang mga pagsubok ay nahuhuli tayong off guard o walang kamalay-malay. Ang mga hindi inaasahang hamon ay maaaring magdulot sa atin ng pagkasindak at pagkasorpresa, kahiyaan at pagkakasala. Kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok, maaari tayo makaramdam ng kahiyaan o pagkakasala sa aakalang, mahirap magtagalog po, sorry ho. Tayo ay nagdulot sa ating sarili ng pagdurusa. Ang mga negatibong tugon na ito ay kadalasan nagpapalala ng sitwasyon. Kapag negatibo ang iyong tugon, ito rin ay nagdudulot ng negatibong tugon sa iba. Ang mga negatibong bini ay namumunga ng negatibong bunga. Sa halip na tumugon ng negatibo, sinabi ni James na kapag nakatagpo tayo ng pagsubok, dapat muna nating isipin ang mga ito ayon sa Biblia. Dapat tayong maglaan ng panahon upang isaalang-alang
Yung po ang ginamit niyang salita. Isaalang-alang at pag-isipan ng ating sitwasyon batay sa ating nalalaman sa salita ng Diyos. Ang Biblia ho ang ating anong tawag dito? Ang bating batayan. Sa pakikiusap ni James sa nahihirapan ng mga Kristiyano, sinabi niya na para makatugon ng maayos sa mga pagsubok, dapat nilang ipag-isipang mabuti ang mga ito. Sa verse 2, ang sabi niya po, ang ginamit niya, sabi ko nga ay, ang salitang isaalang-alang. Sa verse 3 naman, dahil alam mo. Ang salitang isaalang-alang ay termino ng pananalapi or accounting term na nangangahulugang magbilang o magsuri. Ang ibig sabihin, pansinin nating maigi ang mga detalya hanggang sa pinakahuling sentimo ng iyong kaalaman. So ngayon, ano ba ang dapat isaalang-alang ng isang mananampalataya kung dumarating ang pagsubok? Unang-una, ang mga pagsubok ay dumarating upang subukan ang ating pananampalataya at ang ating karakter. Dumarating ang mga pagsubok upang ipakita ang kalidad ng ating pananampalataya. Mahina ba ito? Malakas? O tunay nga ba? O baka peke naman? Kapag ikaw ay kumuha ng test, dapat ay mag-aral kang mabuti ng mga paksang sinusuri. Mag-aaral ka ba ng math? Kung ikaw ay kukuha ng history? Hindi. Sa parehong paraan, kapag may pagsubok, ang pangunahin nating dapat pansinin ay ang ating pananampalataya. Higit pa sa mga tao, kalagayan natin o sa iba pang bagay. Dahil ito po ang sinusubok ng Panginoon. Ngayon, ang salitang pagsubok ay ginagamit din sa pagsubok ng metal sa pamamagitan ng matinding apoy na siyang nagpapalinis ng dumi at nagpapalabas ng ginto sa metal. Ganito rin po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Pinapayagan ng Diyos ang matinding apoy sa mga pagsubok sa atin upang ipalabas ang makagintong pananampalataya natin at palakasin ang ating karakter, stronger karakter, at patunayan kung talaga tayo ay nagtitiwala sa Kanya o hindi. Mga tuwid, kapag dumarating ang pagsubok, dapat itanong natin sa ating sarili, nagtitiwala ba ako sa Diyos sa ganitong sitwasyon? Naniniwala ba ako sa sinasabi ng Diyos patungkol sa mga pagsubok? Pangalawa, isipin na ang pinakalayunin sa pagsubok natin sa bandang uli ay maging matatag tayo at matibay sa ating pagtitiis. Kadalasan ang gusto natin gawin pagdating ng pagsubok ay palayasin ito, paalisin ito. Nire-review nga natin ang pagsubok Hindi po ganoon. Ang tukso ang dapat nating reviewin. Ang pagsubok ay dapat tanggapin natin. Tandaan nyo, ang isang pangunahing bagay na gustong likayin ng Diyos sa ating pagsubok ay ang pagtitiyaga at pagtitiis. Now, ang salitang Griego ng pagtitiis o pagtitiyaga ay manatili sa ilalim. Ito ang isang larawan ng isang taong nakatayo sa ilalim ng isang mabigat na pasanin sa loob ng mahabang panahon. Ang pagsubok sa ating trabaho ay hindi nangangahulugang oras na para huminto o maghanap ng bagong trabaho, para mag-resign. Hindi po. Ang pagsubok sa relasyon ng ating asawa ay hindi dahilan na maghanap ng iba. Ang umiiral na sakit sa ating katawan ay hindi nangangahulugang wala na tayong pag-asa. Sabi ko nga po, kadalasan tayo ay nilalagay ng Diyos sa isang pagsubok na mananatili sa atin sa isang season na isang panahon hanggang sa matulad tayo sa Kanya at matupad ang Kanyang layunin.
Tandaan, may halaga ang pagdadala natin ng mabibigat na bagay sa ating balikat. Kapag gusto na isang tao na lumakas, hindi po ba siya nagpupunta sa gym, track or sports field upang mag-practice? Gayon din po ang ginagawa ng Diyos sa ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng pagsubok. Dapat nating isaalang-alang ang katotohanan ito, lalong-lalo na kung tayo ay nasa gitna ng isang mahabang pagsubok. Sa Roma 5 verse 3 to 4, sinabi ni Pablo na alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ng ugali at ang ugali ng pag-asa. Habang tapat na nagtitiis sa mga pagsubok, lumalago tayo at nagiging makadiyos sa ating mga katangian tulad ng pagtitiyaga, kagalakan, pagpipigil sa sarili, at pasyensya. Pangatlo, ang layunin ng Diyos sa pagsubok ay gawin tayong ganap, perpekto. Ang perpekto ay ang parehong salitang ginamit ni Kristo sa Matthew chapter 5 verse 48 nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, apostoles, kaya nga maging ganap kayo gaya ng iyong Ama sa langit. Binigyan ni Kristo ang mga miyembro ng kanyang kaharian ng isang imposibleng modelo, pagiging katulad ng Diyos. Tiyak, hindi natin maaabot ang pagiging perpekto sa mundo ito. Gayunpaman, ito ay dapat na ating patuloy na layunin ang maging katulad ni Kristo araw-araw. Ang isang mahalagang aspeto ng ating paglago sa pagiging katulad ni Kristo ay ang mga pagsubok. Kapag dumaranas ng mga pagsubok, dapat natin pag-isipan, mabuti ang pagiging katulad ni Kristo. Sa katunayan, ito dapat ang ating layunin. Madaling maging matiyaga kapag hindi kailangang maghintay. Madaling magtiis kapag ang buhay ay kaaya-aya. Madaling magmahal kapag nakikitungo sa taong hindi mahirap. Madaling maging banal kapag tayo ay hindi tinutukso. Sa ating mga pagsubok, ang layunin natin ay maging kompleto, mature, walang kulang, maging kamukha ni Kristo. Pang-apat, kontrolado ng Diyos ang ating pagsubok. Kung hindi kontrolado ng Diyos ang ating pagsubok, hindi magagawang maging mas kompleto tayo tulad ni Kristo. Iyon ang pangako sa Romans chapter 8, verses 28 to 29, na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Na alam natin na ang lahat na nangyayari sa atin ay para sa ating kabutihan. Para sa mga nagmamahal sa Kanya at para sa mga taong tinawag niya sa Kanyang layunin. Subalit tandaan niyo ang pangakong ito ay para sa mga taong may tunay na pananampalataya lamang. Kung ikaw ay nagdududa, o kung ikaw ay taong hindi tunay na pananampalataya, ang lahat ng bagay ay hindi gumagawa para sa iyong ikabubuti. Ang mga pagsubok, kadalasan, naghahatid sa kanila sa higit pang kasalanan at posibleng ganap na tumalikod sa Diyos. Dapat nating tandaan na hawak ng Diyos ang temperatura ng ating pagsusubok. Nangangahulugang ito na ang ating boss ay walang kontrol, ang mga terorista ay walang kontrol, at si Satanas ay walang kontrol. Ang Diyos ang may kontrol. At pahintulutan lamang niya tayong dumaan sa mga bagay na kaya nating tiisin at kung saan gumagawa para sa ating kabutihan. Habang sinusuri natin ang ating pagsubok, dapat nating makita
na ang Diyos ang ganap na may kontrol sa mga ito at hindi ang mga tao o diablo. Kung hindi natin ito makikita, mas madaling kakapit sa atin ang pagkabalisa at pag-aalala na karaniwang pumantong sa depresyon. At mawawalan tayo ng pag-asa na siyang kailangan natin sa ating pagtitiis at pagtsatsaga. Pag-asa ang kailangan natin sa ating pagtsatsaga at pagtitiis. Kung tutugon tayo ng mabuti sa mga pagsubok, dapat nating sundin ang ating mga pagsubok ayon sa Biblia. Dapat nating isaalang-alang na ang malaking pagsubok at ang maliit na pagsubok ay talagang tungkol sa ating pananampalataya. Malaki man sila o maliit, ang ating tinatarget ng ating pagsubok ay ang ating karakter at ang ating pananampalataya. Nagtitiwala ka ba sa Diyos sa iyong pagsubok? O nagdududa ka at lumalayo sa Kanya? Dapat nating tandaan, ang pagtitiis ay sa ating kabutihan. Kadalasan, hindi niya kaloob na agad-agad alisin ang taong ayaw mo at ayaw mo ng ugali at masungit. Ang sakit, ang pagiging abala, at ang panahon ng paghihintay. Hindi niya agad-agad tinatanggal ito. May mga halaga ito para sa atin. Pinagamit ng Diyos ang pagtitiis upang tayo ay maging mature, higit sa lahat, upang maging katulad tayo ng ating Panginoon na si Jesucristo. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral sa susunod po.